Isang magandang kaliwanagan po mga kapatid. Aking pong ibabahagi si Lila, ang siyang nakasilay sa pagkahuli ng ating Amang Hesus sa kalangitan. Ang kanyang presensya ay pumanaog po noong 31 ng Oktubre 2020. Magandang kaliwanagan. Napakalaki ng itim na siyang sumusubok sa aming mga mensahera. Ang nais lamang namin ay siyang ibuo ang siyang pagganap. Kapatid, pagkat liwanag na siyang babalot. Ngunit bakit ang iba ay nawawala? Ako lamang ay pumarito, isang anghel sa kalangitan. Ako ang inyong kapatid na anghel Lila. Ako'y naging mortal noon at ako ay sa bayan ng Bethlehem, sa isang bayan kapatid. Isang bayan noon na nagngangalang Bethlehem. Ang aking ama ay isang mangingisda lamang na noon sa aking edad na 20 ay aking nang nasilayan at akin na narinig ang kaniyang mga salita. Na noon sa aming bayan ay punong-puno ng maiitim at masasama, ngunit siya ay dumating at siyang nagbigay liwanag sa amin. Na noon isa ako na sa kaniya'y nakikinig, Jesus na ngalan, Amang Hesus sa kalangitan. Na noon siya'y sa amin ay nagbabahagi at nangangaral sa aming bayan. Na noon sa tuwing siya'y nangangaral sa amin ay kami ay nakikinig sa kanya. At napakagaganda ng kanyang mga salita na noon sa amin ay tumatanim hanggang ang lahat-lahat ay siyang nakinig, ay sumama sa kanya. Isa ako kapatid, isa ako na nakinig sa kanya at ako'y sumama sa kanya kay Amang Hesus sa kalangitan. At napakarami kapatid ang sumama. Na noon ang kanya pa lamang mga apostol ang kanyang kasama, hanggat sa iba't ibang bayan siya ay nangaral. Napakarami ang sumama at nakinig. Isa ako doon kapatid na siyang sumama sa kanya, na sa iba't ibang bayan na siyang nilakbay ng ating Amang Hesus sa kalangitan. Na nooy siya ay nangaral hanggang napakarami na ang nakinig. Hindi ko nalalaman kung ilan ang taon na ang Amang Hesus sa langit. Noong tanging ang aking lamang nalalaman ay ang kanyang kaarawan. Ang tunay niyang kaarawan, ito'y Hulyo 22. At kami ay pumaraon sa isang bayan na doon ay may isang hari na nagngangalang noon na Haring David, na noon ay napakarami na namin noon. Na noon siya ay nangangaral noon hanggang dumami kami ng dumami, kapatid, na siyang mga nakinig sa kanya, hanggat noon na siya ay hinuli ang kanyang apostolis na Judas na ngalan. Siya pa noon ang isang apostolis na aking naging kaibigan. Ngunit siya ang nagkanulo sa ating Amang Hesus sa langit. Na noon ay ang akala ko'y mabuti, ngunit ang Judas na ngalan ay napakasama, pagkat ang kabutihan na kanyang nalaman na aking nasilayan, at isang Judas noon, Iscariote na ngalan, na siya noong nagbenta sa Amang Hesus sa kalangitan. Yun po mga kapatid, dalawa po ang siyang itinuran po na Judas ng ating kapatid na si Lila. Ang una po niyang ang nagkanulo po ay si Judas na anak ni Haring David. At si Judas Iscariote ang siyang nagbinta at nagturo kung nasaan ang ating Amang Hesus sa kalangitan, kung saan siya nagtatago, sapagkat malaking pabuya, malaking salapi ang siyang ibibigay kung sino ang siyang magtuturo kung nasaan.
nagtatago ang ating Amang Jesus sa kalangitan. Aking ulit ay pagpapatuloy ang kanyang talambuhay. Na noon siya ay itinago, kaya naman kami ay naghahanap noon kung nasaan ang Amang Jesus sa kalangitan. Ngunit siya ay aking nakita noon kung saan siya itinago. At ako noon ang siyang patagong nagbibigay ng kanyang makakain at maiinom noon. Pagkat nag-iisa siya doon, ngunit ito ay nakatago. Hanggang kapatid ng ako ay naglalakad, na nagmasayang naglalakad, na magbibigay ng makakain at mayroong dumating ang mga kawal. Kaya naman ako ay nagtago sa isang puno at nakita ko kapatid na siya'y hinuli na at nakita ko rin na may inuumang salapi na siyang tunay. Napakasama kapatid, pagkat kanyang tinuro noon ng araw na yaon ay buwan ng Hulyo, na noon siya ay itinakas. Ngunit nakita at itinuro noon, at aking pang pagkakatanda kapatid, siya ay may 3 araw na noon ay nakatago na lamang doon. Ngunit siya ay itinuro kapatid at hinuli hanggat ng aking nasilayan kapatid ang Judas na Iscariote. At siya ay aking nilapitan at sinabing, ano ang iyong ginawa? Ano ang iyong ginawa? At kanyang itinuran, pagkat kailangan ko ng salapi. Napakaraming salapi, iyo bang masisilayan? Ang kanyang binanggit, at ako noon ay kanyang binigyan ng salapi. Napakasama kapatid, pagkat sa salapi ang kanyang isipan. At noon ako ay lumuha kapatid, hanggang aking sinundan noon, ngunit ako ay hindi na nakapasok nang dahil sa kanyang ginawa. Si Judas Iscariote ay isa noon ang naganap sa kanya, at nang dahil sa kanyang ginawa, isa noon na hindi namin kilala, na noon siya noon ay may pagkukulang sa isip. Napakasama nila kapatid, kaya't ang kanilang kaisipan ay kinuha. Isa yaon kapatid ay isang dahilan na hindi namin alam na ubos na ang kanyang salapi. Nagkaroon siya noon ng napakarami niyang hiniram noon na hindi niya alam ang kanyang gagawin, pagkat ang kanyang salapi ay ginamit sa mali hanggat naubos na ito, at nagkaroon pa ito ng hiram na salapi. Kaya't wala na siyang magawa noon, na noon ay wala na sa kanyang pag-iisip, na noon napakarami ang nasa kanyang tahanan. Ngunit nang buksan ang kanyang pintuan ay nakita siya ay duguan. Ngunit siya ay nagkaroon ng hiwa sa liig noon. At ang aking pangnasilayan noon na ang Amang Jesus sa langit ay siya na ay inilabas, at ito'y buwan ng Hulyo 22. Mayroong isang mahaba na nakapatong sa kanyang balikat kapatid, na aming nasilayan, at isa noon na nagngangalang Poncio Pilato ang siyang humahampas sa kanya noon. Kami ay lumuluha noon sa aming nasilayan, hanggat marami ang nagbabanggit, makasalanan ang kanilang isinisigaw noon, at binabato ng madudumi kapatid. Ngunit siya ay napakabuti, at siya na ay nawala. Ngunit ninais ko noon ang kanyang mga salita na tanging napakapalad na aking napakinggan noon, at aking ding binahagi sa mga paslit. Ngunit nang wala na ang Amang Jesus sa kalangitan, ay bigla na lamang kapatid na hindi namin alam ang Haring David ay kung ano na lamang ang kanyang ginagawa at inutos. Ngunit ang hindi namin alam na ang haring yaon ay wala na rin sa pag-iisip. At amin nalaman noon ang Haring David ay wala na, sapagkat
kanyang pinaslang ang kanyang sarili. At mayroon ding araw noon na siya ay sumigaw sa amin at humalakhak, na noon ang kanyang sinabi, siya ang pumaslang kay Amang Jesus sa kalangitan, na noon ang kanyang sinasabi, pinaslang ko, pagkat ako lamang ang inyong hari, Haring David na ngalan. Hanggat siya ay nawala na, kapatid, pagkat napakasama niya at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggat kapatid, isa noon liwanag ang aking nasilayan sa aking bintana noon. May isang liwanag kapatid, ang aking nasilayan, isang anghel sa kalangitan at sinabi, aking kapatid, nalalapit, ikaw na ay aking kukunin. Napakabuti ng iyong puso, ang kanyang binanggit, pagkat ang katotohanan ay iyon ang nalaman, at ang liwanag ay nawala. Ngunit noon ako na ay mahina at mayroong na ring katandaan. At ang araw at buwan na yaon ay ika-1 ng Disyembre. Ngunit ako ay matanda na noon kapatid, sa edad na 150. Ang liwanag ay aking nasilayan, at ako'y namayapa na sa gabing yaon ay hindi na ako nagising. Napakalaking regalo noon ang kanyang ipinagkalob sa akin, na noon ang anghel na yaon na siyang pinababa ng Ama sa langit, na siyang sa aking puso'y nagbigay liwanag. At Disyembre 1 ang aking kaarawan noon. Ngunit akin na ipagdiwang pa rin ang aking kaarawan kahit saglit. At sa aking pagtulog ako na ay nawala kapatid. Maraming salamat. Paalam. Yaon po ang itinuran po ng ating kapatid na si Lila. Lila ang siyang nakasilay sa paghuli kay Amang Jesus sa kalangitan. Maraming salamat po, at mulit-mulit ay isang magandang kaliwanagan po sa ating lahat.